Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang kaniyang bahay at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang napakagandang pahayag ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinabi niya,
walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Ano po ang ibig sabihin nito? Isa po sa katangian ng Diyos ay siya ay mabuti. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Kaya masasabi natin, ang tao ay nilikha ng isang mabuting Diyos. Maaaring mapapatanong tayo kung ang mabuting Diyos ay lumikha ng mabuting tao. Bakit may mga taong masama at mapagsamantala sa lipunan? Simple lamang, hindi sa kadahilan ng masama ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi gumagawa ng masama. Isinilang ba rin masama ang mga taong iyon? Hindi, sapagkat isinilang silang mabuti dahil nanggaling sila sa mabuting Diyos. Bakit sila nagiging masama? Dahil pinili nila ang gumawa ng mga gawaing hindi tapat at yung iba naging biktima ng kasakiman ng ibang tao at nagkaroon ng mga maling pagpapasya sa buhay. Nung nilikha tayo ng Diyos, lahat tayo mabuti. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang sa gayon mahalin natin at paglingkuran ng Diyos ng buong laya at walang anumang pumipigil sa atin. Subalit, ang nakalulungkot, ginamit natin ang kalayaan sa maling paraan. At sa paggamit natin ng maling kalayaan natin, tayo ay nagkasala. Nagkaroon tayo ng mga maling pagpapasya sa buhay. Hindi dahil masama tayo, kung hindi dahil masama ang pinili ng tao. Kaya narinig nyo na siguro sa maraming pagkakataon, ang Diyos hindi galit sa tao, sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos ng mabuti. Galit ang Diyos sa kasalanan at kasakiman ng tao. Dahil ang tao, kahit gaano kasama, pwedeng magbago at pwedeng bumalik sa kabutihan. Uulitin ko po, ang isang taong nagkasala, pwedeng magbago at pwedeng bumalik sa pagiging mabuti. Ito ang hiwaga ng ating buhay. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, kung tayo ay magbabalik loob at hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos at pagkakalooban niya ng isang bagong buhay. Tatandaan natin, mga kapatid, walang taong isinilang na masama. Kahit ang mga magulang nila nagkasala, isinilang ng mabuti ang tao. Dahil tayong lahat nilikha ng isang mabuting Diyos. Ang pinagmulan nating lahat, pawang kabutihan. Nagiging masama tayo dahil sa ating mga maling pagpili at pagpapasya sa buhay. Yung iba,
inabuso ang kalayaang ipinagkaloob sa atin. Yung iba, dumating sa puntong naging manhid na sa paggawa ng masama at pagtanggap ng kasalanan. Subalit, ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon, nagsasabi sa atin, may panahon pa upang magbago. May panahon pa para ituwid natin ang ating pagkakamali. Ang ibig sabihin nito, huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Dahil nakakasiguro tayo, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Paano natin ito nalalaman at paano natin ito masasabi? Sapagkat sinugo ng Diyos si Jesus Nazareno, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi iligtas ito sa pamamagitan niya. Isinugo ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak upang tawagin, hindi ang mga banal, kung hindi upang tawagin ang mga makasalanan at upang ang mga ito ay magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno po ay ang mukha ng dakilang awa at habag ng Diyos. Huwag tayong magdadalawang isip na lumapit sa Kanya. Huwag tayong matatakot humingi ng kapatawaran. Aminin po natin at pagsisihan ang lahat ng ating pagkakamali at pagkukulang. Dahil ang katotohanan, si Jesus Nazareno, hinihintay ang bawat isa sa atin para sa ating pagbabalik loob at pagbabago ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.